Ako si Padre Juan, isang pari na tila ordinaryo sa mata ng karamihan. Ngunit, sa ilalim ng mapayapa kong anyo, ako ay may kargang lihim na hindi ko basta-basta maipagkakatiwala sa kahit sino. Sa mahabang oras ng katahimikan, sa loob ng simbahan, hindi lamang panalangin ang aking ginagawa. Ako ay may misyon, isang lihim na misyon na nag-uugnay sa akin, sa mga kaluluwa na naligaw ng landas. Isang gabi, habang ako'y nag-iisa sa loob ng lumang kumbento, naramdaman kong bumigat ang hangin. Sa silahis ng liwanag mula sa buwan, nagpakita ang isang anino, isang kaluluwang hindi mapalagay. Siya ay si Marco, isang lalaking maagang namatay sa isang trahedya na hindi niya matanggap. Ang kanyang pagtangis ay umaalingaw-ngaw na tila kidlat na bumabagsak sa kalagitnaan ng bagyo. Padre, tulungan niyo po ako. Hindi ko mahanap ang daan. Ang kanyang malungkot na tinig ay nagpatigil sa takbo ng aking mga iniisip. Hindi ito ang unang beses na may naligaw na kaluluwa na lumapit sa akin. Ngunit ang bawat isa ay laging may daladalang kwento ng kirot at pagdurusa. Ako'y kinakabahan, ngunit kailangan kong maging matatag. Sa pamamagitan ng dasal at pakikipag-usap sa kanya, unti-unti kong naunawaan ang kanyang pinagdaraanan. Isa siyang biktima ng isang malagim na aksidente na iniwan siyang puno ng galit at sama ng loob sa mundong kanyang iniwan. Patawarin mo ang sarili mo, Marco, ang wika ko sa kanya. Ang galit mo ay ang tanikalang nagbibigkis sa'yo dito. Habang bumibigkas ako ng mga dasal ng pagpapatawad, unti-unting lumiwanag ang paligid. Isang liwanag na tila nagmumula sa langit ang bumalot sa kanya. Napaluha siya at sa wakas ay napangiti. Alam kong sa sandaling iyon, natagpuan na niya ang kanyang kapayapaan. Ngunit sa bawat kaluluwang aking natutulungan, may isang puwersang laging nagmamatiyag, isang anino na laging nagtatangkang hadlangan ang aking misyon. Isang gabi, habang ako ay naglalakad pa uwi mula sa pagbisita sa isang parokya, naramdaman kong may sumusunod sa akin. Lumingon ako at nakita ko ang isang lalaking nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa dilim at may ngiting nagbabadya ng panganib. Padre Juan, Aniya, hindi mo ako matatakasan. Ang tinig na iyon ay tila mula sa kailaliman ng impyerno. Ang mga kaluluwa ng mga taong nasasaktan ay kanyang ginagamit upang maghasik ng kaguluhan. Alam kong ako'y nasa panganib, ngunit ang aking pananampalataya ang aking tanging sandata. Sa kabila ng takot, ako'y nagpatuloy, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbabadya ng isang bagay na masama, isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang gabi ay tahimik, ngunit ang aking puso ay puno ng kaba. Sa likod ng bawat sulok ay maaring may nakaabang na panganib. Ang aking misyon ay hindi lamang pagliligtas ng kaluluwa, kundi pati na rin ang pakikidigma sa mga puwersang hindi nakikita ng ordinaryong mata. Sa paglipas ng mga araw, nararamdaman kong ang labanang ito ay mas magiging mahirap kaysa dati. Ngunit ako'y naniniwala na ang liwanag ng pananampalataya ay laging mananaig sa dilim. Ako ay handang harapin ang anumang panganib alang-alang sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Ngunit ang tunay na katanungan ay hanggang saan ako makakarating bago ako tuluyang madapa sa mga patibong ng demonyo? Sa kabila ng aking tahimik na pamumuhay bilang isang pari sa aming maliit na pamayanan, may isang bahagi ng aking pagkatao na walang nakakaalam. Ako ang tagapagtanggol ng mga kaluluwa na naliligaw, isang lihim na misyong itinalaga sa akin ng Diyos. Sa bawat gabi, habang ang mundo ay natutulog na mahimbing, ako'y gising at nagbabantay, handang harapin ang mga nilalang na nagtatangkang mag-udyok sa mga kaluluwa upang sila'y maligaw. Ang aking mga gabing puno ng pakikipagsapalaran at panganib ay hindi maaring malaman ng sinuman.
kahit ng pinakamalapit kong kasama. Isang gabi, habang ako'y nagdarasal sa altar, naramdaman kong may kakaibang presensya sa loob ng simbahan. Ang malamig na hangin ay tila may dalang bulong na nagmumula sa mga dingding ng aming sagradong lugar. Naglakad ako papunta sa likuran ng altar kung saan naroon ang isang lumang pintuan na madalas kong gamitin sa aking mga misyon. Nang buksan ko ito, hindi ko inaasahan ang aking matutuklasan. Sa likod ng pintuan, sa halip na ang karaniwan kong dinadaanan, isang makipot na daanan ang bumungad sa akin. Tila isang lagusan patungo sa dimensyon na hindi ko pa nararating. Tumibok ang aking puso sa kaba at pananabik. Alam kong may naghihintay na bagong hamon sa akin. Sa bawat hakbang ko sa loob ng makipot na daanan, nararamdaman ko ang pag-iinit ng hangin at ang mga bulong mula sa mga nilalang na tila nag-uudyok sa akin na bumalik. Ngunit hindi ako nagpatinag. Pagdating ko sa dulo ng lagusan, bumungad sa akin ang isang malawak na silid na puno ng mga lumang aklat at kagamitan. Sa gitna ng silid ay may isang altar na yari sa marmol at sa ibabaw nito'y may isang liwanag na tila nanggagaling sa isang sagradong bagay. Lumapit ako upang suriin ito at natuklasan ko ang isang sinaunang krus na may kakaibang ukit. Ang mga simbolo ay hindi ko pa nakita sa kahit anong kasulatan, tila mga lihim na mensahe na naglalaman ng kapangyarihan. Habang sinusuri ko ang krus, naramdaman ko ang paggalaw ng hangin. Isang malamig na pagbugso ang bumalot sa akin at sa isang iglap, lumitaw ang isang nilalang na may anyo ng isang matandang lalaki. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng kaalaman at kalungkutan. "Ikaw ba ang hinirang na tagapagtanggol?" Tanong niya sa akin. Ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad. Hindi ko alam kung paano ko siya sasagutin. "Ako nga," sagot ko, sa kabila ng pagkabigla. "Ngunit sino ka? At ano ang iyong layunin?" Ngumiti ang matandang lalaki, ngunit ang kanyang nangiti ay may kasamang lungkot. "Ako ang tagapag-ingat ng mga kaluluwa na hindi na natagpuan ang kanilang liwanag. Ako ang iyong magiging gabay sa bagong hamon na iyong haharapin. Ang krus na iyong nakikita may kapangyarihan upang iligtas ang mga kaluluwang naliligaw, ngunit kailangan mong malaman ang tamang paraan upang gamitin ito." Naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na kanyang ipinapasa sa akin. Ang krus na ito, na puno ng mga lihim, ay magiging susi sa aking misyon. Ngunit ang tunay na hamon ay hindi sa paghawak sa krus, kundi sa pag-unawa sa mga simbolo at mensaheng nakaukit dito. Habang pinagmamasdan ko ang krus, ang matandang lalaki ay biglang naglaho. Iniwan akong nag-iisa sa silid na puno ng mga misteryo. Alam kong ang aking susunod na hakbang ay ang pag-unawa sa mga simbolo sa krus. Ngunit paano ko ito gagawin? Ano ang magiging kapalaran ng mga kaluluwa na umaasa sa akin kung hindi ko makakamit ang tamang paraan ng paggamit sa krus? Sa aking pag-iisip, biglang narinig ko ang isang malakas na tunog mula sa likuran ko. Nang linggunin ko, nakita ko ang isa sa mga nilalang na matagal ko nang nilalabanan. Ngayon, hindi lamang sila mga boses sa hangin, kundi may pisikal na anyo. Ang kanilang mga mata ay puno ng galit at puot, at tila nais nila akong pigilan sa aking misyon. Ang silid ay biglang nabalot ng kadiliman, at ang mga nilalang ay nagsimulang lumapit sa akin. Alam kong hindi ako maaring magpatinag. Ang aking pagkatao bilang pari at tagapagtanggol ay kailangang manaig. Ngunit paano ko sila lalabanan kung wala akong sapat na kaalaman sa kapangyarihan ng krus? Sa gitna ng kaguluhan, isang liwanag ang biglang lumabas mula sa krus. Nagbigay sa akin ng lakas at pag-asa. Ngunit bago ko pa man maunawaan ang nangyayari, ang buong silid ay biglang naglaho. At ako'y natagpuan sa gitna ng aking simbahan, walang bakas ng mga nilalang
o ng matandang lalaki. Ang krus ay nasa aking kamay pa rin, ngunit ang mga simbolo nito ay tila nagbago. Ngayon, ang aking misyon ay mas komplikado. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman ko ang pagbigat ng aking tungkulin. At sa likod ng bawat ngiti na aking ibinibigay sa aking mga parokyano, may lihim na pag-aalala. Ang mga nilalang na iyon, ang kanilang pagbalik, ay hindi maiiwasan. Ngunit sapat ba ang aking lakas at kaalaman upang sila'y harapin? Ang susunod na kabanata ng aking buhay bilang tagapagtanggol ay nagsisimula na. At sa aking puso, alam kong ang tunay na laban ay hindi lamang sa pisikal na anyo, kundi sa espiritual na kalaliman ng mga kaluluwang aking pinoprotektahan. Ngunit paano ko matutuklasan ang lihim sa krus? At sino ang tunay na naghihintay sa likod ng mga simbolo nito? Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nagpatuloy ako sa aking misyon bilang isang tagapagtanggol ng mga kaluluwa. Sa mata ng karamihan, ako'y isang karaniwang pari lamang na naglilingkod sa munting simbahan sa gilid ng bayan. Ngunit sa ilalim ng kasuotang pangrelihiyon, ako'y may lihim na tungkulin. Ang iligtas ang mga kaluluwang naliligaw at nagkakawag sa kadiliman. Isang gabi, habang ako'y naglalakad sa makitid na daan papunta sa lumang sementeryo, naramdaman ko ang bigat ng hangin na tila may daladalang mensahe. Ang malamig na simoy ay naghatid ng mumunting bulong mula sa mga nasa ibang dako ng espiritual na mundo. Hindi ko ito maipaliwanag sa iba, ngunit ako'y natutunan ng makinig sa mga senyales na ito. Sa likod ng aking isipan, alam kong may paparating na pagsubok. Pagdating ko sa sementeryo, ang mga anino ng mga puno ay tila nangungusap sa akin. Sa paglalakad ko sa pagitan ng mga lumang nicho, isang kakaibang enerhiya ang bumalot sa aking katawan. Sa isang sulok ng sementeryo, may matandang puntod na tila nag-aanyaya sa akin. Hindi ko maipaliwanag ang puwersang nagtutulak sa akin patungo roon, ngunit alam ko na kailangan kong sumunod. Sa ibabaw ng puntod, nakaukit ang pangalang Isabela Reyes. Walang ibang detalye ni petsa ng kapanganakan o kamatayan. Isang malamlam na kandila ang naglalagablab sa tabi ng puntod, tila nagbabantay sa katahimikan ng gabi. Sa aking pagtayo roon, naramdaman ko ang presensya ng isang kaluluwa. Hindi ito mapagkakamalang masama, ngunit may bahid ng lungkot at pagkalito. Tinawag ko ang kanyang pangalan. Isabela, bulong ko, umaasa na maririnig niya. Sa kabila ng katahimikan, isang malamig na hangin ang dumampi sa aking pisngi, senyalis ng kanyang pagtugon. Sa pagkakataong iyon, bumalik sa aking alaala ang isang lumang alamat tungkol sa isang batang babae na nagpakamatay dahil sa isang trahedya. Maraming kwento ang nagpalipat-lipat sa bayan, ngunit walang sinuman ang nakakaalam ng tunay na pangyayari. Alam kong siya ang kaluluwang nasa harapan ko ngayon. Sa aking pagninilay, nagpasya akong alamin ang tunay na kwento ni Isabela. Sa mga darating na araw, nag-usisa ako sa mga matatanda sa bayan, nakipag-usap sa mga nag-alaga ng sementeryo, at nagbasa ng mga lumang tala sa simbahan. Unti-unti, nabuo ang kwento ng isang dalagang biktima ng pag-ibig na hindi natupad. Ang kanyang trahedya ay puno ng panlilinlang at pag-abandona hanggang sa siya'y nagdesisyong tapusin ang kanyang buhay. Habang lumilipas ang mga araw, bumalik ako tuwing gabi sa puntod ni Isabela. Sa bawat pagdalaw, nararamdaman kong unti-unting nababawasan ang kanyang pagkalito. Isa-isang nabubuo ang mga piraso ng kanyang kwento. At sa bawat piraso, nararamdaman kong lumalapit siya sa kalinawan. Sa kabila ng aking pagod, patuloy akong lumaban para sa kanyang kapayapaan. Ngunit isang gabi, habang ako'y nagmumuni-muni sa harap ng kanyang puntod, may narinig akong pamilyar na tunog sa likuran ko.
Isang figura ang lumitaw mula sa kadiliman, isang anino na tila nagmamasid sa akin. Agad kong naramdaman ang kakaibang enerhiya na hindi mula sa mundong espiritual kundi sa mundong pisikal. Ang anino ay may daladalang lihim na tila handang ibunyag sa akin. Padre, bulong ng figura, na siya ring nagpakilala bilang isang matandang tagapag-alaga ng sementeryo. Alam mo ba kung sino ang pumatay kay Isabela? Ang tanong ay tumagos sa aking puso. Dati pinalagay ko na ang trahedyang ito ay bunsod ng pag-iisa at kawalang pag-asa. Ngunit ang kanyang tanong ay nagbigay ng bagong liwanag sa aking misyon. Sa likod ng kanyang mga salita, naramdaman ko ang bigat ng isang lihim na matagal nang nakabaon sa kasaysayan ng bayan. May mga bagay na hindi mo pa nauungkat, patuloy ng matanda. Ngunit sa iyong pagdalaw, tila nagsisimulang bumuo ang mga piraso ng kwento. Sa pagkakataong iyon, isang damdamin ng pagdududa ang bumalot sa akin. Ang misyon ko ay hindi lamang pagligtas sa kaluluwa ng isang dalaga, kundi pag-unawa sa mas malalim na kasalanan na bumabalot sa kanyang kwento. Ang paglalakbay na ito ay hindi pa pala tapos, bagkus ay nag-uumpisa pa lamang sa isang mas masalimuot na daan patungo sa katotohanan. Nagpaalam ang matanda at naiwan akong nag-iisa sa harap ng puntod ni Isabela. Sa aking puso, naramdaman ko ang pag-aalab ng determinasyong hindi ko pa naramdaman noon. Ang lihim na ito ay kailangang mabunyag, hindi lamang para kay Isabela, kundi para sa kapayapaan ng lahat ng kaluluwang naglalakbay sa kadiliman. At sa aking pagbalik sa simbahan, alam kong ang susunod kong hakbang ay maaaring magdala sa akin sa pinakamadilim na bahagi ng aking misyon. Ngunit sa kabila ng lahat, handa akong sumugal para sa kaligtasan ng mga kaluluwang hindi pa natatagpuan ang kanilang liwanag. Sa loob ng mga lumang pader ng kumbento, ako ay isang simpleng pari sa mata ng aking mga kapwa. Ang aking araw ay puno ng dasal, pagninilay at pagtulong sa mga nangangailangan. Ngunit sa likod ng bawat pag-awit ng Ave Maria, may mas malalim na misyon na aking ginagampanan, ang maging tagapagtanggol ng mga kaluluwang naliligaw. Isang gabi, habang ako'y nakaluhod sa harap ng altar, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na tila may mensaheng dala. Sa aking pagninilay, isang pangitain ang lumitaw sa akin. Isang bata, babae, ang naglalakad sa madilim na kagubatan. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at sa likuran niya'y may mga aninong bumabalot sa kanya. Agad kong naramdaman ang pangangailangang iligtas siya. Mula sa pagsisiyasat ko sa mga nakaraang pangyayari, nalaman kong ang kagubatang iyon ay hindi basta-basta. Ito ang lugar kung saan maraming kaluluwa ang nawawala, nililigaw ng mga masamang espiritu na naghahangad ng kanilang pagkawasak. Hindi ko alam kung paano ko siya matutulungan, ngunit isang bagay ang sigurado. Kailangan kong kumilos. Sa muling pagdalaw ng gabi, tinipon ko ang aking mga gamit pang-espiritual. Kinuha ko ang aking rosaryo, ang krus na ginto na palaging nasa aking bulsa, at isang maliit na bote ng banal na tubig. Nagsuot ako ng itim na kapa upang hindi agad mapansin sa dilim. Sa labas, ang buwan ay nagbigay liwanag sa aking daan patungo sa kagubatan. Habang ako'y naglalakbay, ang mga bulong ng hangin ay tila nagiging boses ng mga nawawalang kaluluwa. Ang kanilang mga hikbi at hinaing ay naririnig ko, at bawat hakbang ay tila lumalapit ako sa kanilang pinagmumulan. Ako'y nasa gitna na ng kagubatan. Nang biglang nagbago ang hangin, ito'y naging mabigat at puno ng pighati. Sa aking paglalakad, nakita ko ang batang babae sa pangitain. Siya'y nakaupo sa paanan ng puno, umiiyak. Lumapit ako sa kanya, nag-aalay ng pag-asa. "Huwag kang matakot," sabi ko, hawak ang krus sa aking kamay. "Ako'y narito upang tulungan ka."
Ngunit bago pa man siya makasagot, isang malakas na hangin ang nagpaligid sa amin. Ang mga anino sa likuran niya ay nagsimulang lumitaw, mga nilalang na puno ng galit at dalamhati. Alam kong hindi magiging madali ang laban na ito. Sinimulan ko ang pagdarasal. Ang aking boses ay naging matatag laban sa mga bulong ng kadiliman. Sa ngalan ng Diyos, lumayas kayo. Ang mga anino'y nag-alinlangan, ngunit ang kanilang galit ay lalong lumakas. Ang kagubatan ay naging entablado ng labanan ng espiritu. Ang mga puno'y naging saksi sa aming pakikibaka. Patuloy akong nagdasal. Ang bawat salita ay naging liwanag na pumapawi sa kadiliman. Ang batang babae ay tila nagkakaroon ng lakas mula sa aking mga dasal. Ang kanyang takot ay unti-unting nawawala. Ngunit sa gitna ng laban, isang aninong mas malaki at higit na makapangyarihan ang lumitaw. Ito'y bumalot sa akin ng malamig na hangin, at ang kanyang mga matay tila mga batis ng puot. Alam kong ito ang pinuno ng mga nilalang na sumisindak sa kagubatan. Sa kanyang presensya, naramdaman ko ang bigat ng kanyang galit at kapangyarihan. Isang matinding pagsubok ang aking hinaharap. Ngunit sa puso ko, naroon ang paninindigan na hindi ako nag-iisa. Ang Diyos ay kasama ko. Sa aking huling dasal, itinaas ko ang krus at tinawag ang pangalan ng Panginoon. Ang liwanag mula sa krus ay nagpakalat sa kadiliman, at sa isang iglap, ang aninong makapangyarihan ay naglaho, kasama ang kanyang hukbo ng mga nilalang. Ang kagubatan ay muling naging tahimik. Ang hangin ay nagdala ng kapayapaan. Ang batang babae ay tumayo. Ang kanyang mukha ay puno ng pasasalamat. "Salamat po," sabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng bagong pag-asa. Ngunit bago pa man kami makaalis, isang kakaibang boses ang narinig ko, tila isang bulong mula sa kawalan. Hindi pa ito ang katapusan, pari. May mas madilim pang darating. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng kakaibang kilabot sa akin. Alam kong ang aking misyon ay hindi pa nagtatapos at may bagong panganib na naghihintay. Ngunit sa kabila ng takot, isang bagay ang tiyak. Hindi ako susuko. Sa aking puso, ang liwanag ng pananampalataya ay magpapatuloy na magningning, handang harapin ang anumang hamon na darating. Ang gabi ay nagbigay daan sa bukang liwayway, ngunit ang aking pakikipaglaban ay nagsisimula pa lamang. Ano kaya ang bagong panganib na ito? Sino ang nasa likod ng mga anino? Ang mga tanong na ito ay nagbigay ng panibagong hamon sa aking puso, ngunit handa akong harapin ang lahat para sa mga kaluluwang nangangailangan ng kalinga. Sa aking paglalakbay bilang isang pari, hindi madali ang mga hamon na aking hinaharap. Sa likod ng bawat misa, ng bawat pagbibigay ng komunyon, ay isang lihim na misyon na hindi ko maaring ipagsabi kaninuman. Ako ang tagapagtanggol ng mga kaluluwa, ang humahadlang sa mga niligaw na espiritu na naglalakbay sa ating mundo. Sa bawat gabi, sa aking pag-iisa sa kumbento, ako'y naglilipat sa isang mundo kung saan ang mga kaluluwa ay patuloy na naglalaban para sa kapayapaan. Sa gabing ito, habang ako'y nagdarasal sa harap ng altar, naramdaman ko ang kakaibang presensya sa paligid. Ang hangin ay tila may karga ng malamig na enerhiya at ang mga kandila ay nagbabaga ng mas maliwanag kaysa karaniwan. Sa kabila ng aking pangamba, ako'y nanatiling kalmado at ipinagpatuloy ang aking panalangin. Alam ko na ang presensyang ito ay hindi karaniwan. Ito ay isang paalala na may paparating na laban. Sa aking pagninilay-nilay, isang imahe ang lumitaw sa aking isipan. Isang batang babae na nakasuot ng lumang damit na tila mula sa ibang panahon. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan at hinanakit. Siya'y naglalakad sa isang madilim na kagubatan. Ang mga puno ay mistulang mga higante na nagmamasid sa kanyang bawat galaw. Sa aking puso, naramdaman ko ang tawag na kailangan ko siyang tulungan.
Agad kong isinara ang aklat ng dasal at naglakbay sa mundo ng mga espiritu. Ang paglipat ay tila isang mahaba at malalim na paghinga, kung saan ang lahat ng aking pandama ay nagbabago. Sa isang iglap, ako'y nasa madilim na kagubatan. Ang hangin ay puno ng mga bulong ng mga kaluluwang nawawala. Ang batang babae ay naroon, naglalakad ng walang direksyon, tila naliligaw sa kawalan. Ano ang iyong hinahanap? Tanong ko sa kanya, subalit hindi siya sumagot. Sa halip, tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang sakit na nararamdaman niya ay malalim, tila bumabaon sa kanyang kaluluwa. Sa sandaling iyon, naintindihan ko na siya ay isang kaluluwang hindi mapakali, isang espiritu na hindi matahimik dahil sa mga pangyayaring hindi niya matanggap noong siya'y nabubuhay pa. Nagsimula akong magdasal, humihiling ng gabay mula sa may kapal upang maibsan ang kanyang paghihirap. Ang mga bulong sa hangin ay unti-unting naglaho at ang kapayapaan ay nagsimulang bumalot sa kagubatan. Ang batang babae ay unti-unting lumapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag kasabay ng pag-asa. "Tulungan mo ako," wika niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pagmamakaawa. Sa aking mga kamay, lumitaw ang isang liwanag na siyang gabay para sa kanya. "Ito ang daan patungo sa kapayapaan," sabi ko habang itinuturo ang liwanag. Sinundan niya ito, unti-unting naglalaho sa kadiliman, papunta sa liwanag na magpapalaya sa kanya mula sa kanyang kalungkutan. Ngunit sa aking pag-alis sa mundo ng mga espiritu, isang nilalang ang nagpakita. Isang kaluluwang puno ng galit at puot. Ang kanyang anyo ay madilim. Ang mga mata ay nagbabaga sa galit. "Hindi mo siya dapat tinulungan," sigaw niya. Ang kanyang tinig ay tila kulog na nagugulantang sa katahimikan ng gabi. Sa sandaling iyon, naintindihan ko na may mas malalim na puwersa ang nagtatangkang hadlangan ang aking misyon. Ang kaluluwang ito ay isang banta, isang mensahero ng kadiliman na naglalayong sirain ang kapayapaan ng mga nawawalang espiritu. Alam ko na ang labanang ito ay hindi matatapos sa simpleng pagdarasal. Kailangan ko ng mas malalim na pag-unawa at lakas upang mapaglabanan ang puwersang ito. Ang kanyang anyo ay unti-unting naglaho, subalit ang kanyang presensya ay nanatiling nagbabanta. Ang hangin ay tila puno ng pag-aalinlangan. At alam kong ito'y simula lamang ng mas malaking laban. Ang lihim na ito ay hindi ko maaring ipagsabi kaninuman, subalit ang responsibilidad ay nananatili sa aking mga balikat. Sa aking pagbalik sa kumbento, ako'y nanatiling gising, nag-iisip sa mga susunod na hakbang. Ano ang layunin ng nilalang na iyon? Bakit niya hinahadlangan ang kapayapaan ng mga kaluluwa? Sa aking pagninilay-nilay, isang bagay ang malinaw. Ang labanang ito ay hindi matatapos sa simpleng pagdarasal. Kailangan ko ng mas malalim na pag-unawa at lakas upang mapaglabanan ang puwersang ito. Sa aking pag-iisa, ang misteryo ay patuloy na bumabalot sa akin. Ang bawat gabi ay nagiging isang pagsubok, isang hamon na kailangan kong pagtagumpayan upang mapanatili ang kapayapaan ng mga kaluluwa. Ngunit sa likod ng bawat tagumpay, alam kong may mas malalim pang lihim na naghihintay na aking tuklasin. At sa aking pagtulog, isang bagong imahe ang lumitaw sa aking isipan. Isang susi na tila naglalaman ng sagot sa aking mga katanungan. Ngunit ano ang susi na ito at paano ko ito matatagpuan? Sa aking pagmulat, alam kong ito'y simula lamang ng mas malaking laban na darating. Sa kabila ng katahimikan ng gabi, nararamdaman ko ang paggalaw ng mga puwersang hindi nakikita. Ang malamlam na liwanag ng buwan ay tila nagiging gabay sa aking mga hakbang habang tinutungo ko ang lumang kapilya sa dulo ng bayan. Sa bawat yapak ko ay tila bumibigat ang aking kalooban
dala ng kaalamang hindi ko maaring ipaalam sa iba. Ako ang lihim na tagapagtanggol ng mga kaluluwa, isang misyon na itinakda sa akin ng Diyos, ngunit kailangang isakatuparan sa ilalim ng balabal ng pag-iingat. Sa loob ng kapilya, ang mga anino ay tila sumasayaw sa sinag ng kandilang nag-aalab sa altar. Dito ko natagpuan ang aking sarili sa tahimik na pananalangin, humihingi ng patnubay para sa mga darating na pagsubok. Kailangan kong iligtas ang mga kaluluwa na naliligaw, ngunit hindi ko maialis sa aking isipan ang panganib na dala ng mga nilalang na nais silang gawing bihag. Ang mga ito ay hindi basta-basta at ako'y nag-iisa sa aking pakikipaglaban. Isang gabi, habang ako'y nag-iinspeksyon sa kapilya, naramdaman ko ang kakaibang presensya, isang malamig na simoy na tila bumabalot sa aking katawan. Sa isang iglap, nakita ko ang isang anino sa sulok ng kapilya, isang imahe na tila bumabalot sa akin ng takot. Ngunit sa halip na umatras, nagpasya akong harapin ito. Ang anino ay unti-unting nagkaroon ng anyo, isang nilalang na may mga mata na nagliliyab sa galit. Hindi mo sila maililigtas, pari. Bulungan nito, ang tinig ay tila umaalingaw-ngaw sa buong kapilya. Naramdaman ko ang pag-alon ng enerhiya sa paligid. Ang mga kandila ay biglang namatay. Malampa, at ang kapilya ay nabalot ng kadiliman. Ngunit hindi ako nagpatinag. Alam ko na ang harap-harapang pakikipaglaban ay hindi sapat. Kailangan kong gamitin ang lakas ng pananampalataya at panalangin, ang mga sandata na hindi nagkulang sa akin kahit kailan. Sa aking paninindigan, nagsimula akong magdasal. Ang bawat salita ay tila apoy na bumabalot sa aking katunggali. Ngunit ang nilalang ay hindi nagpatinag. Lumapit ito sa akin. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng matinding takot sa aking puso. Sa kabila nito, naramdaman ko ang pag-agos ng lakas mula sa aking mga panalangin. Hindi mo ako matatalo, sabi ko, puno ng determinasyon. Alam kong ang labanang ito ay hindi lamang pisikal, kundi espiritual din. Sa isang iglap, narinig ko ang tunog ng mga kampana. Ang kanilang pagkalansing ay tila nagbigay liwanag sa buong kapilya. Ang nilalang ay sumigaw sa sakit. Ang kanyang anyo ay unti-unting naglaho. At sa isang kisap mata, naglaho ito ng tuluyan. Ako'y bumagsak sa sahig, humihingal, ngunit puno ng pasasalamat. Alam kong sa oras na iyon, ako'y hindi nag-iisa. Ang Diyos ay nasa aking tabi. Ginagabayan ang aking mga hakbang. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Isang gabi, habang ako'y naglalakad pa uwi mula sa kapilya, naramdaman ko ang kakaibang init sa aking bulsa. Hinugot ko ang maliit na krus na aking palaging dinadala. At sa aking pagkagulat, ito'y naglalabas ng liwanag. Sa likod nito, may nakaukit na mga salitang hindi ko pa nakikita noon. Isang bagong kaluluwa ang nangangailangan ng iyong tulong. Magmadali ka. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit ang aking gutom para sa katotohanan ay nag-udyok sa akin na magmadali. Sa aking pagtakbo, ang kapilya ay tila lumalayo sa akin at ang landas na aking tinatahak ay nagiging mas komplikado. Sa kabila ng aking pagod, hindi ako nagpatinag. Alam kong ang misyon ko ay hindi pa tapos at may mas malaking panganib na nag-aabang. Nang makarating ako sa isang madilim na bahagi ng kagubatan, naramdaman ko ang presensya ng isang nilalang, hindi katulad ng mga nilalang na aking nakaharap. Ang kanyang aura ay nagbigay ng kakaibang init, isang enerhiyang hindi ko maipaliwanag. Sa aking harapan, isang batang babae ang nakatayo, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagmamakaawa. "Tulungan mo ako," sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pagdurusa. Sa oras na iyon, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Alam kong ang kanyang kaluluwa ay nasa panganib.
ngunit hindi ko alam kung paano siya iligtas. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng bagong pag-asa, ngunit kasabay nito, isang bagong takot ang bumalot sa akin. Isang takot na ang labanang ito ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa akin din. Sa aking isipan, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalik. Ano ang tunay kong misyon? At paano ko ito maisa sa katuparan bago mahuli ang lahat? Habang ako'y nag-iisip, naramdaman ko ang paggalaw ng hangin sa paligid, isang palatandaan na may paparating na. Sa likod ng batang babae, isang anino ang bumubuo, mas malaki at mas mapanganib kaysa sa mga nilalang na aking nakaharap. Alam kong hindi ko ito kayang labanan ng mag-isa. Kailangan ko ng tulong na hindi ko pa nakikita, ngunit alam kong darating. Ngunit sapat ba ang oras para mailigtas ang batang ito at ang kanyang kaluluwa bago maging huli ang lahat? Sa madilim na sulok ng lumang simbahan, nakaupo ako, tahimik na dinudugtungan ang mga piraso ng aking misyon na parang isang puzzle. Ang mga bintanang may stained glass ay bumubuo ng mga aninong hugis krus sa sahig, tila mga guhit ng pag-asa na bumabalot sa akin. Sa bawat patak ng liwanag, nararamdaman kong may mga mata na nakamasid sa akin, mga mata ng mga kaluluwang niligaw na naghahanap ng kanilang kaligtasan. Hindi ko lubos akalain na ang simpleng pagpasok sa pagkapari ay magdadala sa akin sa isang krusada laban sa mga kaluluwang hindi matahimik. Ang kanilang mga boses ay bumubulong sa hangin, mga bulong na puno ng lungkot, galit at pangungulila. Ngunit sa likod ng mga bulong na ito, naroon ang isang kaluluwang matagal ko nang hinahanap, si Jacob. Si Jacob, isang batang lalaki na minsang naging bahagi ng aking parokya. Isang araw, bigla siyang nawala at mula noon, ang kanyang kaluluwa ay naglalagalag, hindi matahimik, hindi makahanap ng liwanag. Sa bawat gabi, naririnig ko ang kanyang tinig, nagdadala ng mga kwento ng kanyang paghihirap, ng kanyang pagnanasa para sa kapatawaran. Nagsimula ang aking misyon sa isang simpleng dasal. Ngunit sa paglipas ng mga araw, ang dasal na iyon ay naging isang pakikipaglaban. Isang pakikipaglaban sa mga puwersang hindi ko lubos na maipaliwanag. Ang aking puso ay puno ng determinasyon, ngunit sa likod ng determinasyong iyon, naroon ang takot. Takot na hindi ko maligtas si Jacob. Takot na hindi ko magampanan ang aking tungkulin. Habang nakaupo ako sa isang lumang bangko, naramdaman ko ang paggalaw ng hangin sa aking likuran. Isang malamig na haplos, tila isang paalala na hindi ako nag-iisa. Sa bawat haplos, nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad na nasa aking balikat. Ngunit hindi ako susuko. Ang bawat kaluluwang aking nakatagpo ay nagiging bahagi ng aking sariling kwento. Isang kwento ng pag-asa, ng paglaban at ng pagtanggap. Habang nananalangin, nakita ko ang isang anino sa gilid ng aking mata. Isang figura na pamilyar, ngunit hindi ko mawari kung saan ko siya nakita. Sa bawat hakbang ng figura ay bumibigat ang aking dibdib. Tila may kinikimkim na lihim na hindi ko pa nabubunyag. Siya ay lumapit, at sa kanyang paglapit, natatanaw ko ang mga sugat sa kanyang mukha. Mga sugat na puno ng kwento ng pagdurusa. Padre, bulong ng figura, ang kanyang tinig ay puno ng pighati. Tulungan mo ako. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang kawalan ng pag-asa. Isang kawalan na tila sumasalamin sa aking sariling takot. Jacob, sambit ko. At sa pagbanggit ng kanyang pangalan, naramdaman ko ang bigat ng kanyang pagdurusa. Ngunit sa likod ng pagdurusang iyon, naroon ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang piraso ng pag-asa. Saan kita dadalhin? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Paano kita matutulungan? Ngunit sa halip na sagot, narinig ko ang isang halakhak mula sa likuran. Isang halakhak na puno ng panunuya. Isang halakhak na tila bumabalot sa paligid.
Sa likod ng halakhak, naroon ang isang figura na hindi ko inaasahan. Si Mateo, isang pari na dati kong kasama sa seminaryo. Ang kanyang mga mata ay puno ng kadiliman at sa kanyang mga kamay naroon ang isang krus na baliktad. Padre, hindi mo siya maliligtas. Sambit ni Mateo, ang kanyang tinig ay puno ng paghamak. Ang kaluluwa ni Jacob ay pag-aari na ng kadiliman. Sa pagbulusok ng kanyang mga salita, naramdaman ko ang pagyanig ng aking pananampalataya. Paano kung tama siya? Paano kung ang aking pagsisikap ay walang kabuluhan? Ngunit sa likod ng takot, naramdaman ko ang isang piraso ng liwanag. Isang liwanag na nagmumula sa aking sariling paniniwala. Isang paniniwala na hindi ko basta-basta susuko. Habang nakatingin ako kay Mateo, naramdaman ko ang paggalaw ng hangin sa paligid. Isang paggalaw na puno ng pag-asa. Sa likod ng kanyang mga mata, naroon ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang piraso ng kanyang sariling pagdurusa. At sa pagdurusang iyon, nakikita ko ang posibilidad ng kaligtasan. Ngunit bago ko pa man maabot ang kanyang kamay, naramdaman ko ang isang malamig na haplos sa aking likuran. Isang haplos na puno ng pag-aalala. Isang haplos na tila nagsasabing may paparating na mas malaking laban. Sa likod ng haplos, narinig ko ang mga bulong ng mga kaluluwang niligaw, mga bulong na puno ng pagnanasa para sa kapatawaran. At sa sandaling iyon, naisip ko, ang laban na ito ay hindi pa tapos. Ang mga kaluluwang niligaw ay hindi mawawala ng basta-basta. At ang aking misyon ay patuloy na magpapatuloy. Sa likod ng kadiliman, naroon ang liwanag na aking hinahanap, isang liwanag na magbibigay daan sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Ang aking kwento ay hindi pa tapos, at sa likod ng bawat hakbang, naroon ang posibilidad ng pag-asa. Ngunit sa likod ng pag-asang iyon, naroon ang isang misteryo na hindi ko pa nabubunyag, isang lihim na magbibigay daan sa tunay na kaligtasan. Sa mga nagdaang araw, tila mas naging mabigat ang hangin sa paligid ng parokya. Ang mga dasal ng mga dumadalo sa misa ay nagkakaroon ng kakaibang bigat na para bang may mga hindi nakikitang mata na nakaabang sa bawat galaw ko. Sa tuwing pinapatay ko ang kandila sa altar matapos ang magdamagang pagdarasal, nararamdaman kong may gumagalaw sa dilim. Isang malamig na presensya na hindi ko maipaliwanag, ngunit hindi ako nagpahalata. Sa likod ng aking sutana, dala ko pa rin ang rosaryo na naging sandata ko sa maraming laban at ang maliit na vial ng banal na tubig na palaging nasa bulsa ng aking kasuotan. Kung ang mga nilalang na ito ay nagtatangkang salakayin ang parokya, alam nilang hindi sila makakalusot nang hindi ko sila haharapin. Isang gabi, habang nasa pang-ungumpisal ako, may isang kakaibang boses na pumasok sa kumpisalan. Karaniwan, ang mga nangungumpisal ay may pag-aalinlangan o takot, ngunit ang boses na narinig ko ay puno ng pangungutya. "Padre," sabi ng boses, malalim at malamig, na parang nagmumula sa ilalim ng lupa. "Sa tingin mo ba talaga ay kaya mong tingnan ang lahat ng kaluluwa bilang maliligtas? Kahit ang mga itinakwil na?" Hindi ko agad sinagot. Sa halip, inusal ko sa isip ang isang maikling dasal, pinipigilan ang nerbiyos na bumalot sa dibdib ko. Hindi ko alam kung tao ba ang nagsasalita o isang bagay na mas madilim. Ang mga nilalang na nililigaw ang kaluluwa ay madalas magpakita sa mga ganitong pagkakataon sa oras na mas vulnerable ang isang pari. Hindi ako ang tagapagligtas. Sagot ko sa wakas. Mahigpit na hinawakan ng rosaryo sa ilalim ng kumpisalan. Ngunit ang Diyos ay may awa para sa lahat, kahit sa mga itinakwil. "Ano ang nais mong ikumpisal?" Tumawa ang boses, isang halakhak na tila gumapang sa lahat ng sulok ng kumpisalan. "Ikumpisal?" Tanong nito, punong-puno ng panunuya. "Hindi ako narito upang magsisi, Padre.
Narito ako upang ipaalala sa iyo na ang mga kaluluwa na pilit mong inililigtas ay hindi lahat karapat-dapat sa awa. Hindi mo ba nakikita? Ang ilan ay mas pinipiling magpakalunod sa kadiliman. Ang bawat salita nito ay parang kutsilyo na tumutusok sa aking puso. Alam ko ang totoo sa sinabi nito. Hindi lahat ng kaluluwa ay nagbabalik loob. Ang iba ay mas pinipiling manatili sa kanilang kasalanan. Mas pinipiling yakapin ang kadiliman. Ngunit hindi ito ang dahilan upang sumuko ako. Ang aking misyon ay hindi tungkol sa tagumpay, kundi sa pagsisikap, isang walang katapusang pag-abot sa mga nasa bingit ng kawalan. Ipinagdarasal ko sila, sabi ko, matatag ang boses. At kahit pa ang mga ito'y magtakwil, hindi ko titigilang ipaglaban ang kanilang mga kaluluwa. Dahil iyon ang aking misyon. Tahimik ang boses, tila iniisip ang sagot. Sa kabila ng malamig na hangin sa loob ng kumpisalan, naramdaman kong may init na bumalot sa akin. Isang paalala na hindi ako nag-iisa sa laban na ito. Ang Diyos ay nasa tabi ko, laging nakabantay. Ngunit bago pa ako makapagpasalamat sa sandaling iyon, biglang nagbago ang lahat. Tumama ang isang malakas na hangin sa kumpisalan, at ang pintuan nito ay bumukas ng kusa. Nang sumilip ako palabas, wala roon ang tao. Wala ni isang bakas ng presensyang pisikal. Ngunit ang amoy ng asupre ay nanatili. At napagtanto kong hindi ito isang ordinaryong bisita. Ang nilalang na iyon ay isang demonyo. Nagpapanggap na tao upang subukin ang aking pananalig. Agad akong lumuhod sa harap ng altar. Inusal ang isang panalangin para sa proteksyon. Ngunit bago pa ako makatapos, narinig ko ang isang tunog mula sa likuran ko. Isang mahinang pagkalansing na parang may bagay na nahulog mula sa kumpisalan. Nang lumapit ako upang tingnan, nakita ko ang isang lumang piraso ng papel na may nakasulat na mga salitang Latin. Sinubukan kong basahin ito, ngunit ang mga salita ay tila gumagalaw sa papel. Nagbubura sa kanilang sarili. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit naramdaman kong may babala ito. Sa gitna ng takot, narinig ko ang isang nag-iisang boses sa aking isip, kalmado, ngunit puno ng babala. Huwag kang magkamali, Padre. Ang susunod mong hakbang ay maaaring iligtas o tuluyang mawasak ang mga kaluluwa sa paligid mo. Bigla akong napatingin sa krus na nakasabit sa itaas ng altar. Ang mga mata ni Kristo ay tila tumingin sa akin, puno ng awa at paalala. Ngunit hindi iyon ang nakapukaw ng aking pansin. Ang krus ay bahagyang gumalaw, na parang may gustong bumaba mula roon. Nang lapitan ko ito, napansin kong may maliit na butas sa likod ng krus, na tila may nakatago roon. Agad kong kinuha ang krus at binuksan ang butas. Ang natagpuan ko ay isang maliit na piraso ng pergamino. Mas luma pa kaysa sa papel na nahulog mula sa kumpisalan. Sa pergaminong iyon ay nakasulat ang mga salitang, "Ang susi sa kadiliman ay nasa liwanag, ngunit huwag mong buksan ito ng mag-isa." Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nun nito, ngunit ang kaba sa dibdib ko ay hindi maikakaila. May mas malalim na misteryo ang parokya kaysa sa inaakala ko. At ang mga nilalang na nililigawang kaluluwa ay tila alam na ang lihim na ito ay magbibigay daan sa kanilang tagumpay o sa aking pagkatalo. Sa gabing iyon, hindi ako nakatulog. Ang bawat tunog, bawat paggalaw ng hangin ay tila may mensaheng nais iparating. Ngunit ang tanong na gumugulo sa isip ko ay simple. Ano ang susi at sino ang dapat kong pagkatiwalaan upang buksan ito? Hawak ang rosaryo, tumingin ako sa labas ng bintana ng aking silid. Sa gitna ng dilim ng gabi, may isang figura na nakatayo sa harap ng parokya. Isang figura na hindi ko maaninag dahil sa anino nito. Ngunit alam kong hindi ito tao. Magsisimula na ang susunod na laban.
Habang binabaybay ko ang makipot na daan patungo sa lumang simbahan, tila ba'y biglang bumigat ang aking pakiramdam. Ang malamig na hangin ay tila nagpaparamdam sa akin ng isang di maipaliwanag na pangamba. Nagsimula ng kumulimlim ang kalangitan, waring nagbabadya ng isang mabigat na ulan. Ngunit hindi ito ang ulan ang kinatatakutan ko. Isang mas mabigat na puwersa ang aking nararamdaman. Ako si Padre Rafael at sa likod ng aking abito at ng aking mga dasal ay ang lihim na misyon kong gawing ligtas ang mga kaluluwa mula sa mga nililigaw na landas. Sa araw, ako'y isang payak na tagapagdala ng salita ng Diyos. Ngunit sa gabi, ako'y nagiging tagapagtanggol ng mga kaluluwang nangangailangan ng liwanag at gabay mula sa mga anino ng kasamaan. Dumating ako sa pinto ng simbahan at dahan-dahang binuksan ito. Ang loob ay tahimik at ang tanging ilaw ay nagmumula sa mga kandilang nakapila sa altar. Naglakad ako patungo sa kumpisalan, kung saan ako madalas manalangin para sa mga kaluluwang ligaw. Ngunit sa gabing ito, may ibang enerhiyang bumabalot sa paligid. Habang nakaluhod ako, isang malamig na hangin ang lumusot sa mga siwang ng kahoy na pinto. Hindi ito karaniwan. Agad akong tumayo at nangilabot nang makita ang isang aninong dumaan sa aking likuran sa salamin ng kumpisalan. Pakiramdam ko'y may ibang nilalang na nasa loob ng simbahan. May tao ba rito? Tanong ko, ngunit ang boses ko'y nag-echo lamang sa paligid. Walang tugon. Naglakad ako palapit sa altar at doon ko nasilayan ang isang itim na anino na tila ba'y nakatayo sa tabi ng krusipiho. Nakaramdam ako ng kaba, ngunit hindi ko ito hinayaan na manaig. Alam kong ito'y bahagi ng aking misyon. Ang labanan, ang mga aninong gumagambala sa kapayapaan ng mga kaluluwa. Humugot ako ng rosaryo mula sa aking bulsa at sinimulan ang pagdarasal. Ang mga salitang Latin ay dumaloy mula sa aking mga labi at habang ginagawa ko ito, ang anino'y tila ba'y nag-aalangan. Waring ayaw lumapit, ngunit ayaw ring lumisan. Ngunit sa aking pagkabigla, isang tinig ang umalingaw-ngaw sa hangin. Padre Rafael, hindi mo ako matatalo sa pamamagitan ng iyong mga dasal. Isang malamig at mapanghamong tinig na nagpatayo ng balahibo sa aking batok. Sino ka? Tanong ko. Pilit na pinapalakas ang aking loob. Hindi mo ba ako natatandaan? Tugon nito. Ako ang kaluluwang iniligtas mo noon, ngunit bumalik ako upang ipakita sa iyo ang tunay kong anyo. Biglang bumalik sa aking alaala ang isang dalagang nawawala noon na aking ipinanalangin sa loob ng simbahan. Ngunit paano ito nangyari? Siya ba'y naging bahagi ng mga anino? Hindi ko mawari ang mga pangyayari. Bakit ka naririto? Tanong ko ulit, habang pilit na inuunawa ang sitwasyon. Narito ako upang ipakita sa iyo na hindi lahat ng iniligtas mo ay mananatiling ligtas. Sabi ng anino, may mga kaluluwang pinipiling bumalik sa dilim. Ang kanyang mga salita ay tila mga kutsilyong tumarak sa aking puso. Paano ko haharapin ang katotohanang hindi ko kayang iligtas ang lahat? Ngunit sa kabila ng aking pag-aalinlangan, nagpatuloy ako sa aking dasal, umaasang ang liwanag ng Diyos ay magbibigay daan sa kaligtasan. Habang patuloy ang aking panalangin, unti-unting naglaho ang anino, ngunit ang kanyang mga huling salita ay nag-iwan ng palaisipan sa akin. Mag-ingat ka, Padre Rafael. Ang susunod na kaluluwang kailangan mong iligtas ay mas malapit sa iyo kaysa inaakala mo. Nang siya'y tuluyang maglaho, naiwan akong nag-iisip kung sino sa mga nakapaligid sa akin ang nasa panganib. Sino sa kanila ang susunod na kaluluwang nanganganib na maligaw? Sa gitna ng aking pag-iisip, isang pangalan ang sumagi sa aking isipan. Isang pangalan na hindi ko inaasahan. Mabilis kong tinapos ang aking pagdarasal at lumabas ng simbahan. Habang naglalakad ako pauwi, ang dilim ng gabi
ay tila ba'y may dalang bagong takot at pangamba. Ang aking misyon ay hindi pa tapos at ang bagong hamon ay nagbabadya sa aking harapan. Ngayon, higit kailanman, kailangan kong maging mapagmatyag at handang harapin ang mga anino na nagtatangkang bawiin ang mga kaluluwa. Ngunit ang tanong na patuloy na bumabalisa sa akin ay, sino ang kaluluwang susunod kong ililigtas? At paano kung siya'y mas malapit sa aking puso kaysa sa inaasahan? Sa paglipas ng mga araw, lalong bumibigat ang aking pasanin bilang tagapagtanggol ng mga kaluluwa. Sa aking harap, tila isang walang katapusang agos ng mga nilalang na humihingi ng tulong, mga kaluluwang ligaw na naliligaw sa dilim. Bilang isang pari, ang aking panata ay maglingkod sa Diyos at sa mga taong nangangailangan. Ngunit bilang isang lihim na tagapagtanggol, ako'y nakatali sa isang tungkulin na hindi ko maipahayag sa sinuman. Sa isang gabi ng tahimik na pagninilay, naramdaman ko ang kakaibang presensya sa loob ng simbahan. Ang lamig na hatid nito ay tila humihigop sa init ng kandila sa altar. Agad akong nagdasal, humihingi ng gabay mula sa Diyos. Sa aking mata, isang anino ang kumikilos sa gilid ng aking paningin. Hindi ito pangkaraniwan. Alam kong may nilalang na nagmamasid sa akin, isang kaluluwang hindi mapakali. Padre, isang boses ang umalingaw-ngaw sa likuran ko. Nang lingunin ko, isang batang lalaki, marungis at tila pagod. Ang kanyang mga matay puno ng pangamba at pighati. Tulungan mo po ako, pagsusumamo niya. Ano ang nangyari sa iyo, anak? Tanong ko habang hinahaplos ang kanyang balikat. Sa kabila ng kanyang anyo, may kakaibang damdamin akong nararamdaman. Ang kanyang presensya'y tila puno ng enerhiya na hindi ko maipaliwanag. May mga anino po na sumusunod sa akin. Hindi po sila nagtatantong, pakiwari ko'y, gusto nila akong saktan. Sagot ng bata, habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Agad kong naisip ang aking misyon. Alam ko na ang batang ito ay isa sa mga kaluluwang nais kong iligtas. Huwag kang mag-alala, anak. Ako'y narito upang tulungan ka. Manalig ka lamang at tayo'y magdasal. Sa aming pagdarasal, naramdaman ko ang pagdating ng isang mas malakas na presensya. Hindi lang isa, kundi tila ipinapahiwatig ng mga anino na sila'y marami. Alam ko na ang laban ay hindi magiging madali. Ngunit sa aking puso, alam kong hindi ako nag-iisa. Mula sa likod ng altar, isang liwanag ang bumalot sa akin. Isang patunay na ang Diyos ay nasa aking tabi. Padre, ang mga anino. Biglang naputol ang bata at sa isang iglap, isang malakas na hangin ang umihip sa loob ng simbahan. Ang mga kandila ay namatay at kami binalot ng kadiliman. Sa gitna ng dilim, naramdaman ko ang mga anino sa paligid namin. Ang kanilang mga matay nagliliyab, puno ng galit at pagnanasa. Alam ko na ang kanilang hangad ay ang kaluluwa ng batang ito, ngunit sa aking panata, alam kong hindi ko sila hahayaang magtagumpay. Lumayo kayo, sigaw ko, habang itinaas ang krus na aking hawak. Isang liwanag ang bumalot sa akin, nagbigay lakas at tapang sa gitna ng takot. Sa ngalan ng Diyos, lumayo kayo sa batang ito. Ang mga anino'y nag-atras, ngunit hindi sila tuluyang nawala. Alam kong hindi sila basta-basta susuko. Sa bawat hakbang, naramdaman ko ang kanilang pag-aalinlangan, ngunit naramdaman ko rin ang kanilang determinasyon na makuha ang batang ito. Padre, natatakot po ako, bulong ng bata, habang mahigpit na kumapit sa aking balabal. Huwag kang matakot, anak. Manalig ka sa Diyos at ako'y narito upang protektahan ka. Ngunit sa aking loob, isang pag-aalinlangan ang bumabalot sa akin. Hanggang kailan ko maitatago ang aking pagkatao? Hanggang kailan ko maipaglalaban ang mga kaluluwa ng mga nilalang na ito? Biglang, isang liwanag ang bumalot sa buong simbahan. Ang mga anino'y naglaho.
at kami binalot ng katahimikan. Ngunit sa aking kalooban, isang pag-aalinlangan ang lumitaw. Alam ko na ang laban ay hindi pa tapos. Habang papalabas kami ng simbahan, naramdaman ko ang kakaibang presensya sa labas. Hindi ito mga anino, ngunit alam kong ito'y isang bagay na higit kong dapat pagtuunan ng pansin. Sa gilid ng aking mata, isang figura ang lumitaw, isang babae, nakasuot ng puting damit, ngunit ang kanyang mga matay puno ng kalungkutan. "Padre," sabi niya, "ang iyong lihim ay hindi ligtas. May mga mata na nagmamasid sa iyo, naghihintay sa iyong pagkakamali." Nagulat ako sa kanyang sinabi. Sino siya? Bakit niya alam ang aking lihim? Ngunit bago pa man ako makapagtanong, siya'y naglaho na parang usok sa hangin. Sa aking pag-uwi, dala ko ang bigat ng kanyang babala. Sa kabila ng aking misyon, isang pag-aalinlangan ang bumabalot sa akin. Sino ang nagmamasid sa akin? Sino ang nagtatangkang ilantad ang aking lihim? Sa bawat hakbang ko palayo sa simbahan, alam kong ang laban ay nagsisimula pa lamang. Sa gitna ng tahimik na gabi, nakaupo ako sa loob ng lumang simbahan. Ang mga kandila sa altar ay nagsisilbing liwanag sa madilim na kapaligiran, tila mga bituing nag-aalab sa kalangitan ng aking kaluluwa. Isa-isa kong pinasulyapan ang mga upuan na pumupuno sa bulwagan, mga upuang minsang inukupa ng mga taong naghangad ng kapatawaran at pag-asa. Ngunit ngayon, tila mga anino na lamang ang kanilang iniwan, mga anino ng kanilang mga kaluluwang nawawala sa dilim. Ako si Padre Santiago, ang lihim na tagapagtanggol ng mga kaluluwa. Sa kabila ng aking tahimik na anyo bilang isang pari, may nakatagong mundo na aking pinapasok tuwing gabi Nyabuling gabi. Isang mundo kung saan ang mga niligaw na kaluluwa ay sumisigaw para sa tulong, humihingi ng gabay sa kanilang paglalakbay sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sa gabing ito, ang hangin ay puno ng mga bulong na nagdadala ng mga kwento ng paghihirap at pangamba. Ang mga pader ng simbahan na tila buhay sa aking pandama ay nag-uusap sa akin, nagbabala sa nalalapit na panganib. Isang kaluluwang nagngangalang Isabela ang naglakbay sa aking harapan. Ang kanyang presensya ay parang alingawngaw ng isang nakaraan na hindi niya mabitawan. Si Isabela ay isa sa mga madalas kong gabayan, isang dalaga na ang buhay ay puno ng misteryo at pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay laging puno ng luha, ngunit sa likod ng mga ito ay naroon ang isang lakas na hindi mapantayan. Sa kanyang pananalangin, natagpuan ko ang isang lihim na hindi ko inaasahan. Isang lihim na nag-uugnay sa kanya, sa isang pamilya ng mga mangkukulam, mga nilalang na ang pagkakaroon ay matagal nang binalot ng takot at pagdududa sa aming komunidad. Hindi ko sila gusto, Padre Santiago, bulong ni Isabela, ang kanyang tinig na puno ng pangamba habang nakaluhod sa harapan ng altar. Ngunit hindi ko rin sila kayang takasan. Ang mga anino ng nakaraan ay patuloy na sumusunod sa akin. Pinagmasdan ko siya, ang kanyang malambot na anyo na nagkukubli ng isang kaluluwang puno ng pighati. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang lumang kwintas, ang kwintas na simbolo ng kanyang pamilya. Sa bawat pagdampi ng kanyang mga daliri, nararamdaman ko ang pag-aalinlangan at takot na bumabalot sa kanya. Isabela, sabi ko, ang iyong lakas ay nasa iyong kakayahan na harapin ang mga anino ng nakaraan. Huwag mong hayaan ang mga ito na kontrolin ang iyong kinabukasan. Ngunit habang sinasabi ko ito, naramdaman ko ang isang kakaibang presensya sa paligid namin. Isang malamig na hangin ang dumaan at ang mga kandila sa altar ay biglang nagliyab ng mas maliwanag. Sa isang iglap, nakita ko ang isang figura sa likod ni Isabela. Isang figura na nagdadala ng panganib at misteryo. Padre, bulong ni Isabela, ang kanyang mga mata ay nakabukas ng malaki, puno ng takot.
narito na sila. Ang figura ay lumapit. Ang kanyang anyo ay nagbabago-bago sa liwanag ng mga kandila. Hindi ko maipaliwanag, ngunit alam kong ito ay hindi isang ordinaryong nilalang. Ang kanyang presensya ay puno ng kapangyarihan, na nagmumula sa isang mundong hindi ko pa ganap na nauunawaan. Sa mga sandaling iyon, naalala ko ang aking tungkulin bilang isang tagapagtanggol. Ang aking misyon ay hindi lamang upang gabayan ang mga kaluluwa, kundi upang protektahan sila mula sa mga panganib na nagkukubli sa dilim. Sa harapan ni Isabela, ako ay naging isang harang, isang tagapagtanggol laban sa mga nilalang na naglalakbay sa pagitan ng mga mundo. Isabela, manatili ka sa aking likuran. Utos ko, ang aking tinig ay puno ng determinasyon. Hindi ko hahayaan na sila ay makalapit sa iyo. Ngunit habang sinasabi ko ito, ang figura ay unti-unting lumiliwanag. Ang kanyang anyo ay nagiging mas malinaw. Sa aking pagkagulat, nakita ko ang mga mata nito, mga matang puno ng pighati at galit. At sa likod ng mga ito, naroon ang isang pamilyar na mukha, isang mukha na hindi ko inaasahang makikita. Padre Santiago, hindi mo kami matatakasan, sabi ng figura. Ang kanyang tinig ay naglalaman ng isang lihim na matagal nang nakabaon sa aking nakaraan. Dahil ikaw din ay bahagi ng aming mundo. Sa sandaling iyon, ang mga piraso ng aking nakaraan ay nagbalik, mga alaala ng isang buhay na aking iniwan. Ang katotohanan ay unti-unting lumitaw at ang aking mundo ay biglang nagbago. Ako ay hindi lamang tagapagtanggol ng mga kaluluwa, kundi isa ring bahagi ng mundo ng mga nilalang na aking kinakalaban. At ngayon, ang tunay na laban ay nagsimula.